Ito mga kapatid mula kay Melvs Castle. Hala, US Defense Secretary pinagbantaan daw ang Pilipinas mga tol. No? Pinagbantaan ng Pilipinas. China is ready to go war. Sabing ganun mga tol. Ay naku po. Yan ang ating aalamin ngayon at bibigyan natin ng reaction video mula rito kay Melvs Castle. Mga katol, nakalagay po ang link sa ibaba ng video panonoorin natin. Pwede mong puntahan ng kanyang YouTube channel kung gusto mo itong panoorin ng walang nagre-reaction tulad nito. At huwag mo na rin syempre kalimutan mag-subscribe sa kanya. At kung bago ka naman dito mga tol at trip mo mga ganitong usapan, syempre kung saan ay pinag-uusapan natin yung mga kaganapan sa West Philippine Sea, kung ano na ba ang nangyayari ngayon sa ating mundo mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Kailangan natin talaga magising at maging aware sa mga ganitong kaganapan mga tol, no? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga to. Naghahanda na ang China sa gulo at posibleng susunod na mga taon manakop na to. Ang pinangangambahan ng US Defense Department, sabay tayong gegerahin ng Taiwan. Bilang tugon ang kalyado nating bansang Amerika, minamadali na ang mga base militar na pinapagawa ng US. So prioridad ang mga US. So ang sabi kapag inatake ng China ang Taiwan ay kasama na rin daw tayo mga tol. Yari tayo dyan, no? Air Force na kayang rumisponde sa West Philippine Sea pag sinalakay tayo ng China. Ayon kay US Secretary of State Antony Blinken, walang makakapigil sa giyera, lalo na kung may sakim sa kapangyarihang bansa. Kahit anong usap pa raw kung sinungaling ang kausap mo, wala, puro laway lang yan. Totoo. Ang natatangi raw gawin ay paghandaan ang digmaan at huwag tong katakutan. Nananawagan rin si Secretary Blinken, kung wala talagang balak ang China ng makipaggera, bakit tuloy-tuloy ang militarization ng South China Sea? Well, kung iisipin mo mga tol, no, tuloy-tuloy ang pagtatayo ng China at pagmimilitarize nila sa mga islang na-reclaim nila mga tol dito sa South China Sea. At kasama na rin dyan ng West Philippine Sea kasi meron silang mga ilang isla na na-reclaim dito sa West Philippine Sea na ngayon ay ginawa na nilang military base. No? Well, ang kaguluhan mga tol, ang gera, hindi naman nabago sa atin yan. Diba? Nakasulat naman yan mga tol sa banal na aklat. Kung ikaw ay isang Kristiyano at naniniwala ka sa Bible mga tol, alam mo yan. Meron ng hula dyan at meron ng propesiya yan na mangyayari talaga sa mundo. Diba? Pero sana mga tol, no, hindi naman sana sa kapanahunan natin. At kung loloobin lang sana mga tol ng Panginoong Diyos ay tapos na sana yung una at ikalawa. Sana yun na yun mga tol, no? Tapos na sana doon. Kasi bukod naman sa kaguluhan at bukod naman sa gerang pang sanlibutan o pandaigdig mga tol, meron pa namang ibang hula katulad ng kagutom, kahirapan, lindol at iba't ibang mga kalamidad. Lahat yan ng mga tol na-experience na natin yan. Ngayon nga, di ba, merong malaking babala ngayon sa Japan. Di ba, pinaghahanda ang mga mamamayan sa Japan para doon sa tinatawag na mega earthquake mga tol. Isa pang nakakatakot yun mga tol. Kaya yung mga taga-Japan dito, mag-ingat kayo mga tol. At keep safe at mag-pray na lang kayo palagian mga tol. No, sana hindi na natin pamaranasan yung hirap na nangyari nung 1 and 2 na labanan mga tol. No, sana ay hindi na mangyari pa. Tuloy na natin to. Ano ang dahilan ba't nagtatayo ang China ng base militar? Di simple lang, parang may pagdigmaan, diba? Anong malapit sa West Philippine Sea? Di ang ating bansa, Pilipinas. But everyone in the region should understand that further attacks only perpetuate conflict, instability, insecurity for everyone. And further attacks only raise the risk of dangerous outcomes that no one can predict and no one can fully control. Yeah. It's urgent that everyone in the region take stock of the situation, understand the risk of miscalculation, and make decisions that will calm tensions, not exacerbate them. We did 2+2s with the Philippines and with Japan. Throughout Osman, we also discussed threats to our shared vision of a free and open Indo-Pacific, a region that's stable, that's peaceful, that's prosperous, where sovereignty and international law are respected, where human rights are promoted and protected. We agreed on the importance of maintaining peace and stability in the South China Seas, the East China Seas, and countering any attempts at coercion. We're united on the need to maintain peace and stability and to resist any actions that escalate tensions or undermine the status quo.
Pero bago pa sumiklab ang posibilidad ng gulo sa South China Sea, nakabantay na ang Amerika sa inaasahang pagsiklab ng gulo sa Middle East. Halos lahat ng most advanced warship, destroyer at fighter jet i-deploy na dito. Alam niyo mga tol, no? Bukod dun sa mga nababalitaan natin sa mga legit, no, na news agency, kasi sa kanila naman din tayo kumukuha ng mga balita na binibigyan natin ng reaction video. Kahit ito sila Melvs Castle, itong mga balitang to, dun din naman nila nakukuha yan, 'di ba? Alam mo, bukod dun sa mga balitang yon, meron pang mga information na hindi na kailangan pang ilabas sa publiko. Yun yung mga tinatawag nilang sikreto lang talaga, confidential, top secret, mga ganyan mga bagay, no? Pero kung marunong ka mag-analyze, makikita mo rin naman sa mga ikinikilos nila, sa mga na ginagawa nilang paghahanda, kung anong alert level na ba. Kung posible nga ba talagang magkaroon ng giyera na, o kung malapit na ba talaga maggera, makikita mo yan sa paghahanda nila mga tol. 'Di ba? Di mo, sa hinaba-haba ng panahon mga tol natin dito sa bansang Pilipinas, ngayon mo lang nakikitang mas nagiging alerto ang ating kasundaluhan. Ngayon mo mas nakikita mga tol na nag-a-upgrade pa tayo lalo, minamadali na natin yung pag-a-upgrade natin ng ating mga assets. Bakit kaya, no? Hindi natin alam. Eto haka-haka lang naman. Kuro-kuro palapalagay. Hindi naman para sa takutin natin mga sarili natin. Pero dapat kasi talaga maging open tayo sa mga bagay na to. Maraming nalalaman ng gobyerno, presidente lalo. Actually, hindi nga lahat ng gobyerno, di ba? Hindi lahat ng nasa gobyerno. Iilan lang din sa mga taong yan. Di ba? Yun talaga mga pinakamatataas na ang mas nakakaalam kung dapat na ba tayo maghanda, dapat na ba? Kasi iniiwasan nilang mag-leak o kumalat yung mga ganyan para syempre maiwasan yung chaos, yung panic ng mga tao, mga tol, 'di ba? Maiwasan 'yan. Pero sana mga tol, no, hindi ganoon kalala, hindi ganoon kagrabe. No, sana makuha pa, mahilot pa sa pakiusapan, 'di ba? Tuloy natin. Para mapigilan ang all-out war na mangyayari sa Middle East. Pero paano kung sa West Philippines ito mangyari? Sa Middle East, alam naman natin talaga nagkakaroon ng kaguluhan dun mga tol Malayo man tayo sa kanila mga tol, pero apektado tayo kasi yung ekonomiya ng mundo mga tol, apektado rin ng Pilipinas dyan. Nakikita nyo naman pag nagkakaroon ng kaguluhan sa kanila, pataas pababa presyo ng mga bilihin sa atin Pinangungunahan niyan kapag nagbago ang presyo ng krudo, asahan nyo nagkakaroon ng nagkakaroon ng domino effect di ba? Magpapadala rin kaya ang Amerika ng military asset gaya ng sa Israel? So make no mistake, the United States will not tolerate attacks on our personnel in the region. We've adjusted our military posture to strengthen our force protection and to reinforce our ironclad commitment to the defense of Israel and to remain prepared to respond to any contingency. We'll continue to advance our defense ties with regional allies and partners, especially India, Japan, and the Philippines. You know, Secretary Blinken and I returned from the Indo-Pacific just last week. We participated in 2+2 meetings with our counterparts in Japan and the Philippines. In both Tokyo and Manila, we spoke at length about Australia's vital role in our network of alliances. And the United States, Australia, and our other friends in the region are operating together more closely and more capably than ever before. Nakakatakot na to, di ba? Pero papaano kung dumating ang oras na sa Pilipinas to mangyari? Kayo, handa ba kayong lumaban para sa bayan? No choice naman tayo kung talaga mangyayari yun mga tol di ba? Ay ang mga mapapalad dito mga tol, yung mayayaman talaga, 'di ba? Kasi meron silang choice. Pwede silang pumunta ng ibang bansa, pwede silang manirahan doon, 'di ba? May mga bahay sila doon, lalo na yung mga milyonaryo, bilyonaryo dito sa Pilipinas. Sino may iwan? 'Di ba? Ayun, yung mga matatapang sa sa keyboard. Sino may iwan? Ayun, yung mga pro-China patuloy ang pagtatanggol sa China nila, 'di ba? Sila may iwan dito. Yung mga kinakampihan nilang politiko, mga tol, pwede magsialisan din lahat yan. Huwag sitago yung mga yon. Sino may iwan? Yung mga maralitang Pilipino, di ba? Anyway, ang kailangan na lang talaga natin gawin is ipanalangin na sana hindi mangyari yung mga ganito. Sana yun na yung huling laban ng pandaigdig, no? Alam natin, may mga gera ngayon. Naglalabanan dyan sa Middle East, sa ibang mga lugar.
Pero iba kasi ang pambuong mundo mga tol at buti naman hindi nang nangyayari yan ngayon. Pero sana yung nangyari ng 1 and 2 hindi na magkaroon ng 3. 'Di ba? Sana hindi na magkaroon ng 3. Ang sarap-sarap mamuhay mga tol ng mapayapa. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.